walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang kiurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga sakalot ng lipunan. Huli ka ni Jojo Sebial. Magandang umaga Pilipinas. Gising Pilipinas. Kapatid, kapuso, kapamilya. Araw ng Huwebes ngayon sa buwan ng Agosto. 13 sa buwan ng Agosto, taong kasalukuyang 2020. Samahan na naman ninyo ako sa isang pong programa ng aking pong tatalakayin ng iba't ibang mga isyu, komentaryo at magbabalita. At sa aking pong mga subscribers, followers at viewers, marami pong salamat sa inyo. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. At doon po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sebial. At pakipindot na rin po ng notification bell upang pong aking mga video sa inyo pong mapanood at masubaybayan. At pakilike, comment, higit sa lahat pakishare po ng aking videos upang po mapanood ng ating pong mga kaibigan, kapamilya, kapatid, kapuso, kapamilya. Ito ang mga mainit na balita sa araw na ito. Bakuna kontra COVID-19 ng Russia na Sputnik 5 hindi pa magagamit sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Mga opisyalis ng PhilHealth na nasa likod ng umano'y katiwalian pinakakasuhan ng plunder. Mahigit 23 milyong mag-aaral mula kindergarten hanggang senior high school nakapag-enroll na para sa school year 2020 hanggang 2021 ayon sa Department of Education. Barangay 128 Caloocan City, isa ilalim sa total lockdown simula sa Biyernes. Magnitude 5.5 na lindol yumanig sa Sabtang, Batanes kaninang umaga, alas 6:32 ng umaga. SRP o Suggested Retail Price ng face shield ilalabas na ng Department of Health o ng DOH. At ipinalabas na English lesson sa DepEd TV. Pinuna ng netizen dahil sa maling grammar. Ilang senador nanawagan sa DepEd na ipagpaliban muna ang class opening. At mga pulis sakto sa mga hinahanap na katangian para maging contact tracers ayon sa Malacanang. 12 o 12 pulis ng San Jose del Monte City ng Drug Enforcement Unit sinampahan ng kasong kidnapping at homicide ayon sa NBI. At 70 construction projects sa Quezon City pinahinto dahil sa paglabag sa quarantine protocol. At utang ng PhilHealth sa mahigit 100 pribadong hospital umabot sa mahigit 2.3 bilyon pesos. At ayon ho kay Senador Panfilo Ping Lacson, malinaw na may katiwalian sa PhilHealth. IRM o Interim Reimbursement Mechanism, Ayon din ho kay Senador Ping Lacson, mafia sa PhilHealth dapat nang mawasak. At construction worker na nagnakaw ng gatas sa isang supermarket sa Pasay City, arestado.
at labi ni NDF Peace Consultant at Anak Pawis Chairman Randall Randy Ichanis isa ilalim sa autopsy ngayong araw. At pinakahuli, may namataang tropical depression. Binabantayan ng Pag-asa na nasa PAR o sa Philippine Area of Responsibility. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Maayong buntag sa Visayas, Mindanao, lalo na ho dyan sa Davao City. At Diyos Maray na Aldaw dyan ho sa Barangay Kanaway, Malilipot, Albay. At lalo na ho dito sa Pasay City, Paranaque, kay Sir Gaspar Latam, at iba pa nating mga taga-subaybay. Maraming salamat ho sa inyo. Ayon ho kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang Russia ho ay willing hong tulungan tayo sa ngalan ho ng pagbibigay ho sa atin pagkaloob ng vaccine ho, bakuna para po sa COVID-19 na ang pangalan po ay Sputnik 5. Pero ayon naman ho kay Department of Health, ayon naman ho sa Department of Health, ay hindi pa ito maaaring gamitin sa Pilipinas. Bakit kaya? Ano ho ang dahilan? May mga kulang pa ho ba dito? Tayo ho'y naghahanap ho ng bakuna. Atin naman hong tatanggihan. Bakit kaya? Department of Health, pag-aralan yung mabuti ang kapakanan para sa kapakanan ng ating taong bayan. Pwedeng tama ho kayo, mawalang galang ho dahil doon sa mga issue ng Dimbaksya. Pero sana naman ho, ay hindi ito katulad ng Dimbaksya. Dahil mismo na po ang ating mahal na Pangulo nagsabi na kapag ho dumating ito sa bansang Pilipinas, itong mga vaccine na ito, ay siya ho in public, sa publiko, ay siya ho ipapakita niya na siya ho unang magpababakuna nitong vaccine na ito. At mga kababayan ko, naniniwala ho ba kayo na ito pong pagdinig sa mababang kapulungan sa Kongreso at Senado may kahantungan dito po sa mga katiwalian ng mga ilang opisyalis ng PhilHealth? Kawawa naman po ang ilang magagawa ng PhilHealth, lalo na po dyan ho sa mga tinatawag nilang nasa mababang rack and file, lalo itong ating mga tiller, ating mga encoder at iba pa na nagtatrabaho ng tama, 8 oras, isang araw, higit pa. Dahil ang iba ho niyan tinatapos ho nila ang kanila pong mga dapat tapusin na mga gawain. Pero po ayon po sa ating pong napakinggan at napanood sa investigasyon dyan ho sa mataas o sa Senado at Kongreso, abay para hong kagagaling ho sumagot nitong mga opisyalis ho ng PhilHealth. Sana naman ho ay mahiya naman kayo at sana ho ay mayroon hong katuturan at kahantungan itong investigasyon. Sana ho maparusahan at sana ho matatanggalin ho ng ating pumahal na Pangulo kung sino man po ang involved dito. Dahil meron pong sinasabi, tinatawag ho rito na mafia. Ano ho ang ibig sabihin nito? PhilHealth, may mafia ho ba sa inyo pong hanay? At mayroon pong ako pong nalaman na mayroon pong isang mataas na official, Exicom ho. Pero mas mataas pa ho dito ang President o CEO na si dating General Morales. Ay hindi umubra ho, At mas matigas ito. Kaya sana ho, kung sino man itong mga nasa likod ho, ng ito ho mga katiwalian, di umano'y, ay dapat ho maparusahan. Kung kinakailangan matanggal. Pero may mga tanong po ang ating mga kababayan na marami na pong mga nagdaang investigasyon ng mga nakaraang mga administrasyon, mga unang-unang mga administrasyon. Tama ho, sila ho'y naparusahan, nakulong. Pero ho, pagdating ho ng ibang administrasyon, sila ho rin ay napakawalan o naabsuelto. At binigyan ho sila ng kautusan doon ho sa Sandigan Bayan na maging ho sa ombudsman na isauli nila ang kanila pong mga kinulimbat na pera. Pera ho ng taong bayan. At hanggang sa kasalukuyan ho, wala pa ho akong nalaman o nalalaman na mayroon ho nagsauli ng kanila hong ikinulimbat na pera o kanila hong ninakaw na pera ng taong bayan. Sana po ngayon sa pangalan po, sa pamumuno po ng ating mahal na Pangulo, at yan ay pangako niya, sana ho isauli na ninyo yung mga pera hong kinulimbat o ninakaw ninyo. Pera ho yan ng mga taong bayan, yan po ang kanila pong mga binabagay ho na contribution ho
dyan ho sa PhilHealth. At ito naman ho, mahigit 23 milyon mag-aaral, nakapag-enroll na ayon sa PhilHealth simula ng kindergarten hanggang senior high school. At porsigido ho ang Department of Education na matuloy ho ang pasukan ngayong darating na Agosto 24. At ilang tulog na lamang ho yan dahil Agosto 13 na ho ngayon. Ilang tulog na lamang ho at magsimula na ho yan. Kaya nga po ang panawagan po ng mga taong bayan, magulang, handa na ba kayo? Hoy, dyan ho sa Sabtang Batanes, diyanig ho ng paglindol ho, ng lindol ho, 5.5 ho. At sana po wala hong naapektuhan ng mga residente dyan ho sa Sabtang Batanes. At kung saan pa ang tinamaan Sana po mag-ingat po tayo. Panginoon ko, ingatan ho nyo kami. Meron na ho kaming dinaranas na coronavirus o COVID-19 na pandemya. Ito pa ho ang mga pagsubok katulad ho ng lindol at ilan hong pagbaha dahil sa pag-ulan o sa tag-ulan na panahon na ngayon. At may ilan ho, may netizen ho na pumuna ho dun sa maling grammar ho sa ginawa hong DepEd TV English lesson. Pero ayon naman ho sa DepEd ay mangilan-gilan lang hong mali yan. At successful naman po. Ang una pong halos 95% successful po at naging maganda ho ang kinalabasan. Sana nga ho. Siyempre ho, purihin nyo sarili nyo. Di ba? Pero ho, ilang senador nanawagan sa DepEd na ipagpaliban muna ang class opening. Yun ho ang gusto kong marinig doon sa ating pong mga mambabatas. Dahil nga dapat ho talagang paghandaan ng masusihong paghahanda. Baka naman ho pagdating ng oras o araw, lalo na ngayon nasa panahon tayo ng MECQ, alalahanin nyo hanggang Agosto 18 ito. Ito pong daranasin natin na Modified Enhanced Community Quarantine na may kahigpitan ito. Paano ho ma-distribute itong modules ho sa mga magulang para po sa kanilang mga anak na mga mag-aaral. Dapat ho pinag-aralan mabuti o ano kayo mas maganda dito? Sila ho mag-deliver sa bahay-bahay ang mga taga-DepEd o yung mga magulang ang pupunta sa paaralan upang kunin ho itong mga modules na tinatawag. At dagdagan na naman ho ang trabaho ng ating kapulisan kung matuloy ito dahil sila ho nakita po ang hinahanap na katangian para maging contact tracers ayon sa Malacanang. Ito pong ating mga kapulisan. Medyo duplikado sila ngayon kung sakaling matuloy ito dahil mismo ho ang mga opisyalis ho ng ating gobyerno ng Malacanang ay tumutulong na rin ho sa itong problema ho sa COVID-19 o coronavirus dito po sa National Capital Region at Karatig Probinsya na nasa Modified Enhanced Community Quarantine. Dahil nga po sa kakulangan, kaya nga po ang gobyerno natin ay tumulong na rin ho. Ito pong ating mga opisyalis ng Malacanang o ng gobyerno. At ito naman ho ay isa ho sa nakakainis at nakakabusit na balita. 12 pulis ng San Jose del Monte City, Bulacan, ng Drug Enforcement Unit, sinampahan ng kasong kidnapping at homicide ayon sa NBI. Bakit kaya? Ano kaya naging problema nito? Malamang ho siguro may paglabag sila o mayroon silang nagawang kasalanan dahil itong kaso nila hindi tungkol sa droga, kidnapping at homicide. Pag sinabing homicide, pagpatay o nakapatay. Di ba? Yan ho. Ito ho, basahin ho natin pakaganda rin ho ito 70 construction projects o site dyan ho sa Lungsod Quezon o Quezon City pinahinto dahil sa paglabag sa quarantine protocol. Ito ho, talakayin ko lamang ito. Ang totoo po niyan, MECQ ho tayo ngayon. At kung sakali man ho may paglabag, dapat ho talaga ipahinto.
o ipatigil yung kanila pong trabaho. Pero ang tanong ko ho dito, kaya ho namasukan ang mga yan, lalo na po itong ating mga ordinaryong manggagawa, mga construction worker natin, na mga minamahal nating kababayan, para ho mayroon sila hong makikitain, o may sweldo, upang po makatulong, may pambili ho sa kanilang pamilya. Dahil nagtatanong ho ang ilang mga netizen, na panahon ng MECQ, mayroon ho bang ayuda o relief goods na maibigay sa mga taong walang hanap buhay? Ito ho, isang linggo na lamang ho, ilang araw na lamang ho, 5 araw na lamang ho, magtatapos na ho itong tinatawag natin na MECQ. Siyempre po, ano pa bang maasahan natin? Malamang wala ho itong ayuda na relief goods katulad ho ng panahon ng enhanced community quarantine. Pero nung panahon, sabi nila, pero sir, nung panahon ng MECQ, may mga ayuda pa hong naibigay. Ang mga ang barangay o magiho ang mayor o ang LGUs. Bakit ngayon wala ho? Yan ang tanungin natin. Sino kaya makakasagot nito? Itong tanong natin, no? At ito isa nakasulasok na mga balita, na balita. Utang ng PhilHealth sa mahigit 100 pribadong hospital umabot sa mahigit 2.3 billion ka pesos. Ang dami hong katiwalian dyan ho sa PhilHealth, pero mayroon pa rin po silang utang sa mga ilan hong pribado, hindi lang ilan, mahigit 100 pribadong hospital. Kaya ho yung ibang mga hospital ay hindi naman ho sa tumatanggi. Kapag sinabi nyo tungkol sa PhilHealth, ay umiinda. Kaya nga po, ayon ho kay Senador Ping Lacson, malinaw ho na may katiwalian sa PhilHealth. Ewan ko, at sana ho maging sana ho lumabas ho ang katotohanan dito po sa ginagawa ninyong investigasyon. Dahil sa nakikita ko, kagagaling ho sumagot nito mga taga-PhilHealth officials. Talagang pinagdidiinan nila ito pong sinasabi pong interim reimbursement mechanism o IRM, na hindi lang po COVID-19 ang tinutulungan nito. Maging ibang mga sakit ho, may mga dialysis at iba pa. Pero ayon ho kay Senador Ping Lacson, nakapokus tayo ngayon sa COVID. Nandyan na may dati na ho mga programa at budget ho yan. Iba ho itong COVID-19 na ito po yung ating tutumbukin. Kung bakit ho ganito kalaki ang mga yun ang sinasabi ni Senador Ping Lacson. At dito naman ho sa isang construction worker ho na nagnakaw ng gatas sa isang supermarket dyan ho sa Pasay City, arestado ho. Meron ho akong katanungan sa ating pong otoridad o maging ho sa ating gobyerno o maging ho sa ating pong mga mambabatas. Bakit ho itong hindi ho ako kumakampi dito, pasintabi po, liwanagin ko lamang, baka sabihin niyo kakampi ako sa mga magnanakaw, sa mga shoplifter. Hindi ho. Ang akin lamang ho dito, yung karapatan po natin bilang isang tao. Na tama ho ba itong ipinapatupad ng mga supermarket management na kapag ikaw nagnakaw na ang halaga o 100 ay magi ho itong 10 beses na patong. Halimbawa 100 ho, magi 1,000. Mayroon ho ba itong batas na gano'n na kailangan ka ho magbayad ng gano'n? Kaya dapat po sa ating mga mababatas o sa ating mga abogado na nanood ngayon o sino man ho kayo, sana po tulungan ninyo ako dahil ito ho sinasabing legal matters ito. Kailangan ko po ang inyong expert opinion na ito ho ba'y pinapahintulutan ng ating gobyerno upang pong gano'n ang mangyari. Dahil kung gano'n ho ang mangyari, dapat ho itong ating mga magnanakaw sa gobyerno, kapag nagnakaw ko ng 1 milyon, baka 10 beses mong ibalik, di 10 milyon ang ibalik mo, hindi lang 1 milyon. Ang tanong ko ho dyan, mayroon na ho bang nagsauli ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan? Shout out kay Maria Krishnan Busibiel, ang aking kapatid dyan sa Middle East, isang OFW ito. Sabi niya ho, good job Angkor, thank you so much sa inyo. At kay Ian Ki Phil Mali, Chinese style, good to hear about Philippine news. Thank you so much sa inyo at ingat ho kayo dyan kung nasa ibang bansa kayo. At sa lahat po ng mga viewers, followers, subscribers ko, maraming salamat sa inyo. Utang ko sa inyo ito at please subscribe my YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibial. Maraming salamat po sa inyo.
At yan nga po, ito po ating tinatalakay ngayon, binabalita ngayon. Ito po yung balita ngayon na dapat po nating malaman. At syempre ito po mga problema po sa katiwalian. Meron ho nagtanong sa akin dito, ang PhilHealth lang ho ba ang mayroong katiwalian sa panahon ngayon? Ay hindi ko ho alam kasi meron ho maraming nagsasabi sa akin na meron din ho problema ang ganitong ahensya. Sana ho ang ating pong mga mambabatas, pamagi ho ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay maging ho siya Philippine Presidential Anti-Corruption Commission na si Attorney Grico Bilica. Abay, magsampa na ho kayo, sir, mag-imbestiga na ho kayo sa ibang mga ahensya ng gobyerno kung sino ho yung gumagawa ng katiwalian. Para naman ho masihan po ang ating taong bayan na umaasa po na sa magandang pamamalakad ay mangyari ho ang pinangako po ng ating Pangulo. Kaya po binuto ng ating mga Pangulo, binuto po ng taong bayan ng ating Pangulo dahil po doon sa kanyang mga sinasabi ho. At sa katotohanan, nakikita po ng ating mga kababayan na mayroon naman po talagang nagbago o may pagbabago sa ating bansa. Ibig sabihin ho, may nagkaroon po ng kapayapaan, katahimikan, lalo na po sa usaping droga. Dati ho, kayo maglakad sa kalye 10 oras ng gabi ay delikado ho. Kaya ngayon, medyo iba na ho. Kaya ang pakiusap po ng ating pong mga kababayan, sana ho, ito pong mga nagsilabasan na mga problema, korupsyon, anomalya sa gobyerno, sa ating gobyerno, dyan ho sa PhilHealth, ay magkaroon ho ng katugunan at solusyon. Kaya po, yan po, iwanan ko po sa inyo sa umagang ito. Kahapon po, tinatanong ko kayo kung ano hong ahensya ng ating gobyerno ang wala hong katiwalian. At ito naman ho, ipaabaya ko na sa inyo, na sana ho may mangyari ho at sana ho may paparusahan dyan ho sa PhilHealth. 2 araw ho, magkasunod, puro PhilHealth ang pinag-usapan natin. Dahil ito ho ang isa sa pinakamainit ho na usapan na problema sa ating bansa. Kaya nga po, sana po, meron po may pahabol pa, may mahabol pa. Kung mayroon na ho nagagawang vaccine para ho sa COVID-19 o coronavirus, dapat din daw ho magpagawa din ho ng vaccine para ho sa mga makapal ang mukha, walang delikadisa na mga korap na opisyal ng ating gobyerno. Para saan yung vaccine? Para humimpis ang mga makapal ang mukha? At para maging matino itong walang delikadisa? At para mawalang korupsyon? Ganun ho ba ang ibig nyo sabihin? Kaya hanggang dito na lamang ho, isang magandang araw sa inyo. Maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang ho sa matapos ng aking video, God bless po sa inyo. Maraming salamat. At paalala ko lamang sa araw na ito, araw ho ng Huwebes ngayon, please ho, kung hindi naman ho kinakailangan, stay at home tayo to save lives. Pangalawa ho, stay safe ho tayo. At sundin natin ang mga alituntunin o ang patakaran ng ating gobyerno na ipinapatupad nitong Modified Enhanced Community Quarantine o ano pang mga quarantine protocols sa inyong mga probinsya na hindi naman kayo sakop ng MECQ o nasa GCQ o MGCQ kayo. At syempre ho, magugas tayo ng ating kamay, maglinis ng ating katawan, magsuot ng face mask o maging face shield, at higit sa lahat ho, observe physical and social distancing para po naman matapos na itong problema natin sa COVID. Dahil ang ibang bansa ho, nakarecover na ho sila. Sana po tayo din ay makarecover din. Dahil hindi ko na po kayang matiis na hanggang December pa ako mag-intay na para ho maging malaya tayong mamamayan ng bansang Pilipinas upang po makapunta sa iba't ibang mga lugar. Dahil hanggang ngayon ho, para ho tayong nakatali dahil nga po dito sa problema itong pandemya, sa sakit na itong COVID-19 o coronavirus. Di ba? At sana po sumunod tayo sa mga batas na ipinapatupad ng ating gobyerno. Suportahan natin ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At bantayan natin ang ating gobyerno, lalo na po yung mga gumagawa ng katiwalian. Wag ho natin pabayaan na tayo ho ay malinlang nitong mga korap opisyal ng ating gobyerno. Dahil yan din po ang ninanais ng ating Pangulo na managot kayo kung sino man kayong mga korap opisyal ng ating gobyerno. At walang iba, magkita-kita na naman tayo sa sunod na mga araw. Maraming salamat, Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino.
Maraming salamat Pilipinas, thank you world, at daghang salamat mga Visayas at dyan Mindanao at Diyos mabalos mga Bicolano, lalo na sa mga Ilocano, Mimarupa at sa iba pang mga lugar. God bless, to God be the glory, at ingat po tayong lahat. See you next nating mga video. God bless, mabuhay kayo. Thank you so much. Hoy, may pahabol tayong balita ha. Ayon ho kay Asik Incabo, maraming private sector ang nagbibigay ng donasyon sa mga LSI o locally stranded individual. Mabuhay ho kayo mga private sector kung sino man kayo. Thank you, kita-kits tayo sa sunod na video. Thank you so much.